Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tupangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Martes, Setyembre 16, tuig 2025. Maulanon ang panahon sa palibot sa syudad kag pila ka mga kaiping ato nakabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Talagit sang payong sa aton sini nga mga kauturan ha. Grabe ang traffic sa pila ka mga mayor nga mga dalanon naton subong edre sa may Iloilo City. Sa mga may padulungan ti magganogid magdalagit sang pamandong proteksyon sa inyo siniyang lawas para nga malikawan naton ang pamalatian, especially subong iya nga daw hindi manami ang aton nga panahon. Sa aton siniya pinalangga nga mga tagpalamati, good morning kid sa inyo din mga bahin sa aton siniyang pagpangalagad. Welcome diri sa aton sining nga programa. Mangod madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita para sa inyo. Ang aton siniyang Public and Order Safety Management Office kag ang ICT TMO nagapangabay sa mga organisasyon nga mayara sing plano nga magupod o kung magpatigayon sang rally sa maabot nga September 21 nga magproseso sa mga permits para nga ti kung pangitaan kamo permits da karon sang mga otoridad nato halimbawa sa aton siniyang kapulisan kung diin kamo mapwesto mamarcha at least may ipakita kamo. Subong man ginamonitor sa aton siniyang ICCT TTMO ang hulag sa aton sini nga mga transport groups nga magaupod man posible sa transport strike sa maabot nga Webes nga adlaw. Pero sa interview naton sa ICT TMO nga tisuno sa kay Colonel Garbanzos, retired Colonel Garbanzos, nga daw minimal malang ang posible nga magupod sa hublag o kung sa transport strike kay kalabanan diri sa aton sini nga mga transport groups. Membro na sang kooperatiba di against na o kung kontra sa prangkisa nga gin-issue sa ila sang LTFRB kung mag-upod sila sa mga kasubong sina nga mga helikoton, no? Halimbawa, hindi ka magbiyahe doon mong ruta mo, hindi ka cater sa mga pasahero, isa ina kapag bayular sa inyo prangkisa kung ikaw na-affiliate na sa transport co-op. Imposible nga bawion ang imo prangkisa kung hindi ka naging makabiyahe o kung mataas nga penalidad ang imo sini nga pag-atubangon. In short, madulaan pangabuyan ang aton sini nga operator, lakip man ang driver. So
balantayan ini no kay ti gina-monitor ini sa aton siniya nga lokal nga panguluhan kay man at least kung may ano sila, may projection sila kung pila ka porsyento halimbawa ang maupod kag hindi magupod, hindi kundi makapadala sang augmentation, maka-request ang aton sini nga lokal nga panguluhan sa iban nga mga government agencies kati kung pwede sila maka-provide sang salakyan kung kulangon gid man ang aton siniya mga di pasahero nga salakyan sa adlaw sang transport strike nga sa anunsyo sang pila ka mga grupo especially ang Piston daw maigo ini siya sa Webes nga adlaw. Ang imo nga supa, malapor sila na ang dugan. Sa pihak nga bahin ginasugura na sang nutrition facilities ang Iloilo City Government ang pagproduce sang rice mongo meal. Nga ini nga daw powdered ni nga food nga ginahimo karon sa aton siniya nga nutrition center dira sa tubang sang Iloilo City Police Office ginsuguran ang pagproduce ang sini nga pagkaon para sa mga nagapangidaron nga mga lapsag 6 months hasta sa 59 months nga mga kabataan kay man gusto sa aton sini lokal nga panguluhan ma-address ang problema sang malnutrition especially sa mga kabataan. Muna nga pinaka-importante nga aspeto gid no sa aton sa development sa mga kabataan is ang nutrition early stage ang ila siniya nga pagkabuhi halin sang magwa sila sa ila sini nga iloy hindi dapat pakanon mo gid na kay ang development sa mga mayor nga organs ang utok sang bata, ang lungs sang bata, mga major organs yan nag-develop pa lang ina. Kinahanglan ina ma-sustain ang nutrition nga kinahanglan niya. Tit problema kisa sa aton siniya nga mga ibang ginikanan ti especially ang mga pigado napabayan ang nutrisyon sa ilang mga kabataan. So paagi sini nga programa sa aton siniya nga city government i-identify ilistahon sang CSWD ang mga pamilya dara nga daw kinahanglan gid buligan kag hatagan sang siniya nga pagkaon. At least may ara sing dugang nga nutrisyon sa aton sini nga mga kabataan. Ang manami sini kay hindi lang rice mongo meal ang plano nga himuon dira sa nutrition facilities ng city government kundi nutriban naman niya para sa mga duro dalagko nga mga kabataan. Ay ang nutriban bala nang tinapay nga daw kadako sina no daw pandilitsi nga dako. Made of ano man isang mga nutritious kasahi sang mga utanon Sa imo pang nga makabulig sa ila siniya nga nutrition kay ang katuyuan gid diri mapanubo ang malnutrition rate kag malikawan ang stunting o kun ining hindi bala proportion ang kilo sang bata sa iya sini nga edad. Ipalayag nato ng aton sini nga nang interview kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas no nga nagpanguna gid kahapon sa sining pagsugod sa production sang rice mongo meal no para sa aton siniya nga mga kabataan diri sa may syudad sang Iloilo. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sulod ng iban pagit nga mga ang iba na may mga squash or kalabasan inuupod sa Nutrivans kag malunggay. So they can busog sila maayo ilang pagtuon balaan man ako nagbulig sa nutrition o sa aton na brain and nerve development sa mga kabataan nato. Kung wala ang ginapakusan natin sa nutrition sa mga kabataan. So, yan may tanan ko sa kabataan, hindi makabenefit sa natin. Yes, for the supplemental feeding natin, i-focus na natin sa malnourished content at sa aton nutriban para sa tanan ng kabataan natin sa daycare. Kanina kita mag-start niyo? Ang sa supplemental feeding yun natin para sa 6 months to 59 months, September 18. Paano ka doon sa ilang balay ang kaon? Muna ang doon na tuloy partnership sa niya BMS. So sila na ma-identify kag mag-feeding with those brother. Ano sino ko yun? Like, then, kita ka barangay, pero kayo, hindi kasi na may mga sample sila ng mga kabataan. So, you have the list. Yes, may mga list na kita sa mga barangays. No? May ala sa City Proper, may ala sa Material, may ala sa Molo.
nutrition kaya mo na ang lahat sa development sa mga kabataan natin. Kung maayo ang nutrition, maayo ang brain development, maayo ang physical development. Kung maayo ang brain development, ito ang mga kabataan natin, hindi matakaan ng eskwela. Kung hindi sila matakaan ng eskwela, mapatapos nila pag-eskwela. Kung makapatapos sila pag-eskwela, ma-improve ang ilang status sa kabuhi, ay makapangita sila trabaho, ma-improve na lang sila. Amo na, nagasunod ka na sa nutrition, no? Kaya nakita natin ang kabataan na kadumol din naman. Gali, sometimes may underlying reason. Hindi sila ka-concentrate kay Google. Sometimes hindi sila ka-concentrate, hindi sila ka-balo. But kami, hanap ko ang first one ng hindi ang natin, sigurado din natin na kumila na big source of mga kabataan. Malaki lang yun. Gina-review pa pala nyo ang naman na Subo manual ang iban. Subo ay pagkita sa standard mo. Once na iban nga may mga machines na doon masululot, kasi mga standard na kita kung sila ang production. But as of now, since manual, pawa ay pagkita sa time and motion study kung sila give. But may ara na nag-ara. Pinag-stock lo, mabot ka nag-sulutan mo. Dapat na stocks na pwede na natin mapang-distribute. Sa misyon na sa annual budget. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa sining pag-umpisa na kahapon, no, sa pag-produce ang rice Mongo meal. Sa palay. Dira sa aton sining nga mga litrato kung makitaan ninyo dira, no, ang itsura sa sining nutrition center. Hindi kato kasulod nga siling nga ano ka lang, no, naga-ordinaryo ka lang panuksok sang ano mo, nakasapatos ka o kung nakabayo ka lang dira. No, may mga protocols gali magsulod. Dito sa may nutrition center, masuksok gid ikaw sang ano, sang dokap. Tapos pati ang imo sining sapatos putson mo ina. May ara pag gid ikaw sang face mask. Ito para ma-maintain ang katinlo kag ang pagproseso dito mapasiguro nga malimpyo, kinasunod ang husto nga proseso sa pagmix sang mga nutrients nga kinahanglan para sa siniya nga pagkaon. Kaya halimbawa ang iron fortified rice, ang paggaling sang munggo, ano pagidabida nga mga kinahanglan nga ingredients, no, may malunggay ka pagidabi. Di madamo pagid ang plano dira nga pagahimuon sa aton siniya nga nutrition center. Kag plano nga dugangan ang budget sini sa pagbakal sa mga equipments kay may arasing target ang Iloilo City government. Halimbawa may lalagson sila gapon pila ka kilo abi, pila ka sako, pila ka sukob ang ila sini nga mapudos para sa target beneficiaries sang sini nga programa nga ti ang aton sini nga mga kabataan amo ang target, especially ang mga manubo, mga underweight naton nga mga kabataan. Ito may ara nga ibang ang ila sini nga edad tag 12 anyos na so kay Mayor Treñas, pero ang ila sini nga kilo do pang grade 3 pa lang. Hindi makatulog. May ara iban nga tama ka may edad na sila pero ang ila size ang lawas nila baka magaan kung hakwaton no. Sa imo. Di apektado ang ila sini nga development pati ang performance sa eskwelahan, posible maapektuhan kung undernourished ang isa ka bata. Dahil may panglaka. Kaya mo nang target gid sa aton sini nga nga city government. Actually tanan nga tanan nga LGU naga-allocate gid sang pondo para makumbat ang malnutrition sa aton siniya nga mga kabataan. Programa iniya sang sang Department of Health. Kabuilog ang aton sini nga DSWD sa bahin sang DOST ara man sila sa pag-develop sang proseso kung paano i-produce ang iniya nga mga pagkaon. So kabay pa nga ang aton sini nga mga pumuluyo palista kamo no sa aton sini nga mga barangay officials kung kay may regular man na check up ang inyong mga kabataan. Mahalana ang development sang kabataan mo kung proportion ang iya sini nga edad sa iya nga kilo. Kung hindi karon kabus karon ang iya sini nga kilo sa iya nga edad, ati laban amo na sila no ang mga kinahanglan sang bulig
sa siniyang programa. Pag-iian, si Tuto Gatulo ang laway. Importante gid ang mga kabataan ta itudloan tigid sila kaon sa mga healthy nga mga pagkaon, no? Ang iba nabi nga mga parents kisa daw hindi na aware. Ang pagmonitor sa pagkaon sa kabataan, pagustuhan mo lang. Hindi Sige, tagaan mo na karon ng bata, halimbawa inog bakal, ma-eskwela siya. Wala ka kabalo kung ano din na pamakalya. Kasi kung hindi healthy, base kung junk food pa ina, sa imo. matingala ka lang kung ikaw working parent, abi, kitain mo lang ka mo sa hapon sa bata mo. Matingala ka nga daw hindi manami ang iyang nga lawas kung base kung malnourished na siya. Amo na nga ang ina nga obligasyon, responsibilidad ganyan na sa mga ginikanan. Pwede nga isalig mo na kay ma'am sa eskwelahan, no? Kundi ang pagpreparar sa gina pagkaon, especially sa mga magagmay pa, tan-awon yung gina, busisiyon yung gina sa mga ginikanan kung kompleto ina sa may carbohydrates, may protein, Tanan kami mal. vegetables, kung ano pa ta, kung kinanglan na mag-inom sang gatas, i-follow up yung gina. Kasi sa young age, dira nag-develop ang mga organs ng bata, especially ang iyang brain, kag nag-epekto ina sa iyang performance sa eskwelahan kung hindi healthy ang iyang siningalawa. So kung malnourished siya, mo na gani ka sila ni Mayor kapon, hindi matingala ka na lang nga may mga bata nga daw. Nagadinumol sa eskwelahan, daw ang iyang comprehension, hindi mo na tama ka uptake, base kung daw way siya gana nga magpamati sa iya sindi nga manunudlo, makasubong sina posible nga epekto sang malnutrition. Kinahanglan nga i-address, no? Kinahanglan na nga matagaan sa pagtamod. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:53 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Si Tuto Gatulo ang laway. Hindi makatulog. Good news naman kay dito sa may Boracay Island matapos ang malawig nga pag-burnout na balik na ang supply sang kuryente dito, no? Tindamo kita mga turista, tindamo kita mga bisita nga nagbakasyon lang sa nangligad sa Boracay, doti pag part sang bakasyon nila nag-burnout o kung nangin limitado ang supply sang kuryente dito, pero natigayon na ini nga ma-address, no? Sang electric cooperative man nga nag-supply sang kuryente dito sa may isla sang Boracay. Ang iba nga mga balita naton bantayan na lang, no? Sa iba naton nga pagpangalagad diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, ang iba nga mga news ara sa aton sa Facebook page. Hindi nyo gina maskan dira, no? Ang aton siniya nga mga talalupang doon nga balita sa aton siniya nga Facebook page. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod kag pagpamati sa aton nga mga nagaupod sa aton nga Facebook live. Thank you gid sa inyo siniya nga pag upod diri sa aton siniya nga pagpangalagat. Why na ba sang tiyempo ako nagidamang inyo alagad kada agad Junior Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang imo nga supat, malako sila. Ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
publiko. Time to celebrate kulturang